mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is a new... Oh, Jimba! Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan. Hello po sa mga nanonood dyan. 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating beauty everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you. Sa mga nag-like sa inyo, maraming salamat po. Ayan. Galaw-galaw ha para hindi may stroke. Diba? Para hindi mapasahan ng sumpa dito sa Parade of Beauty. Kailangan ay nagla-like. Diba? Para hindi na i-stroke. Diba? Charito. Anyway, mga buweks, kamusta naman kayo? Grabe ang pasabog ng ating Reynang si ano, no? Katinang ilong ko. Si Atisa Manalo. Talaga naman. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Singit ko lang to, no? Mula nang nakoronahan si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines, panigurado yan, marami ang pasabog mga buweks. Doon pa lang nanalo pa lang yan ng, ng Miss Cosmo Philippines, no? Talaga namang everyday may pasabog, di ba? Hindi tayo mawawalan ng mga kaganapan sa mundo ng pageantry. Hindi katulad ng mga, alam yun, ano? Ayoko na magbanggit, baka mamaya mapaimburnal tayo. But anyway, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, nakoronahan ang dapat makoronahan sa Miss Universe Philippines. Nakakatuwa lang. Itong sa Atisa Manalo ay hindi na uubusan ng mga pasabog. Diba? Tuloy-tuloy na yan. Panigurado yan, no? Atisa Manalo, knowing Atisa Manalo, tuloy-tuloy na yan. After ng Miss Universe Philippines, may mga pasabog. Tuloy-tuloy na yan hanggang November na yan. Tuloy-tuloy na yan, no? Wala na yung know when to pick. Di ba? Kasi ang ganda-ganda naman ng ating Reyna, mga Bex. Alam niyo yan, di ba? Talagang, hindi siya nagpapahuli sa mga kaganapan, di ba? Talagang pinapatunayan niya na talagang karapat-dapat siya na makurunahan as Miss Universe Philippines, di ba? Yan ang gusto natin. Hindi natin gusto ng mga tahitahimik lang, ganyan. Ayaw natin ng mga walang ganap, ganyan. Gusto natin yung, nakikita natin yung kumbaga may visuals, di ba? May visuals, tapos merong audio, di ba? Na mga kaganapan. Gusto natin yung marami tayong napupulot sa ating mga reyna, di ba? Kasi kung wala tayong napupulot, hindi natin sila nahahype, hindi natin sila napag-uusapan. So maganda yung strategy ni Atisa Manalo, no? Na karapat dapat siyang makuronahan sa Miss Universe Philippines na ngayon may corona na siya ay wala itong patumpik-tumpik, walang kasawaan, walang tigil sa mga pasabog every day and night sa mundo ng pageantry, di ba? Tulad ng Parade of Beauty. Kamusta naman yon, di ba? Talaga namang, sino ba namang hindi makakapansin kay Atisa Manalo? Kung si Vina Pravinar naman ang makukoronahan sa Miss Universe Thailand, talaga namang ayang dalawang yan, no? Panigurado ako. Magiging pangmalakasan itong dalawang ito. Talagang pareho sa itong magpapasabog, no? Every day and night sa mundo ng pageantry. Kasi alam naman natin ang mga chai-chai, di ba? Hindi rin ito nawawala ng mga alam niyo yun, pasabog, no? Pag may nakuronahan na silang Miss Universe Thailand, ganyan. But anyway, speaking of Vina Prabinar, ayan. Nakakaloka naman ito mga buweks. So kumakalat nga ngayon sa social media ang mga, alam niyo yun, mga usap-usapan, no? Na ayan, may warlahan pala dito sa Chai Chai, no? May warlahan din pala sa kanila mga reyna, nakakaloka. Kasi daw, eto pumutok lang tong balitang to kahapon. So may puksaan din daw palang nagaganap dito sa dalawang ito kay Antonia Porcilde, no? At saka kay Vina Prabinar. Ayan ha. So inunfollow daw ni Vina si Anne sa Instagram. O di ba? At according daw sa ibang source, meron daw hindi magandang attitude itong si Vina Pravinar, di ba? So sa mga recent interviews daw ni Anne, nasabi din na hindi daw talaga sila close. So ayun. So well nakita ko kasi yung interview. Nakita ko yung interview kay
Antonia Persild, at saka kay Vina Pravinar. Nakita ko yan yung interview, no? So ngayon, yung salita nila, nagninihonggo sila. Nagninihonggo sila kaya hindi ko rin naintindihan. Nagbasa-basa na lang ako ng mga comments doon. So ayun nga no, hindi nihongo. Nagcha-chay-chay silang ano, lingwahe no. So ayun. So sabi ko, ano kayo nangyayari dito? Parang there's something is going on nga talaga. No? Ano ba yan? May ano? Ano ba yun? So parang sabi ko may something is going on nga dito sa dalawang ito. So ayun na nga, sabi nga ng mga comments sa mga chay-chay, nagbabardagulan daw itong dalawang ito. Well, sa akin, no, personally, hindi na nakakapagtaka yan, mga buweks. Kasi, knowing na si Vina Pravinar ay syempre sa kampo siya ni Papa Nawat, di ba? Sa Miss Universe Thailand. So ngayon, eto namang si I don't know kung ano nang nangyari sa loyalty ni Vina no sa ano sa kay Puy sa may-ari ng kumbaga sa humahawak dati ng Miss Universe Thailand yung franchise, 'di ba? Yung TPN. So I don't know kung ano nangyari. Kung may personal na hugot ba or I don't know, basta ganon. Tapos, well, in fairness naman kasi mga Buweks, no, si Vina Provinar, sobrang lakas niya talaga nung ano, nung 2023 din, no, sa Miss Universe Thailand. Akala ko nga siya yung maokoronahan nun nung time na yun nung 2023. Kasi mas maganda yung sagot niya kay Antonia Porcild, sa totoo lang, no. But anyway, si Antonia Porcild kasi, ano yan TPN baby. 'Di ba? Yung loyalty niya talaga nasa kay Puy. 'Di ba? So, isa yan sa mga alaga ni Puy, no? So, I don't know kung there's something is going on na ibig sabihin if yung nangyayari sa kanila ngayon ay may kinalaman sa kanya-kanyang organization na humahawak sa kanila or I don't know, pero kasi hindi naman natin nakitaan ito ng close sila, 'di ba? Yung may closeness ganyan. Kahit nung ano Miss Universe Thailand nung time nila. Pero hindi ko naman masasabi na si Vina kung may attitude siya. Siyempre hindi ko naman siya kilala, no? At saka isa pa, mukha namang mabait si Vina. In fairness naman, she looks very nice. Ganun din si Antonia Porcild, no? Kasi minsan yung mga balita, may ano yan, may dagdag bawas, or siguro may mga pinagdadaanan nito mga ito. Siguro nga, nagkasalubong yung kanilang, alam nyo yon ayun, may mga issue-issue, pero it doesn't mean na meron silang attitude. I believe it's like, sometimes some fake news, mga ganyan-ganyan, pinapalala na lang sa social media. But to be honest, yung mga nakaka-pick up na mga balitang ganyan, wala naman talagang alam kung ano yung nangyayari sa kanila personally, no? Not unless kung nagsalita mismo si Vina Pravinar towards to Antonia Persild or si Antonia towards to Vina. Pero kung sinabi nila na halimbawa sinabi ni Vina na or ni Antonia na hindi naman sila close ni Vina, well, wala namang masama doon, 'di ba? So tingin ko talagang ganun lang talaga alam mo namang magsinungaling siya, 'di ba? So ganun din si Vina. So ayun lang kung nag-unfollow sila sa IG, oh well, siguro meron talagang gulong nangyayari. Yung nga lang hindi nga lang natin alam, no? So hihintayin pa natin yung mga bakbakan dito sa dalawang ito. But anyway, hindi naman sila ganun kaimportante. 'Di ba? Kasi solid ano tayo, Team Philippines tayo, 'di ba? Wala lang nadaanan ko lang, 'no? Kasi medyo intriguing yung ano, yung issue-issue. Mukhang may kasi dati daw parang parang luto daw kasi yung 2023 kasi nga ayan, si Antonia Persild ngayon nakoronahan 'no, tapos si Vina napaimbornal sa ano, doon sa Miss Universe Thailand 2023 which is kung titignan niyo mas deserving talaga itong si Vina. So ayun lang 'no. Well, good luck sa dalawang 'to. I really do hope maayos yung gulo sa kanila 'no. So tama na yung bardagulang ganyan, nasa isang bansa kayo, 'di ba? Anyway, itong mga Bwex 'no, kay Mixology, kapapasok lang na balita. So ang sabi dito, urgent call for action. Nigeria beauty queens denied visas to represent the giant of Africa on global stage. Nigeria's representatives for Miss World, Miss Petite Global, and Miss Aura International have faced unexpected visa issues and denials. Ay, nakakaloka naman ito. Jeopardizing their participation
in these prestigious global events. Nakakaloka naman. Kawawa naman yung mga Nigerian representatives kasi syempre nakapag-ano na sila, kumbaga nakapag-prepare na sila, ang dami na nilang nagastos diyan. Tapos kung hindi ma-approve yung visa nila para makapunta sa mga ano, mga host country. Like yung sa India, sa Miss World ngayon, nandiyan na yung mga kandidata, di ba? So sayang din naman, di ba? Syempre, yung Nigeria, hindi naman mayaman na bansa yan. So kung halimbawang hindi sila matuloy, so sayang yung mga efforts nila, pati yung mga gastos, di ba? So these young women are not only cultural ambassadors, but also symbols of hope, resilience, and national pride, di ba? Hindi lang naman sila. Kahit naman sino mga kandidata, mga ganyan din naman yan, no? Nagsisimbol din naman sila ng hope. Ano ba yan? May lumilipad-lipad. Ng hope, ng resilience, and national pride, di ba? So we call on relevant authorities, stakeholders, and the international community to intervene, resist, and support their right to represent Nigeria with dignity and honor. This is not just about pageantry, it's about fairness, no? Opportunity and national representation. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Sa pageantry, it's not just always about winning the crown, di ba? It's about representation, mga buweks. So, representation, hindi yan yung halimbawa naluluto, natatalo lagi, ganyan-ganyan, hindi na magpapadala sa isang pageant. Hindi ganon. Because it's not only about the crown or winning the crown, no, and the title. It's about the national representation. Yan ang pagkakaintindi ko sa beauty pageants, ha. So, manalo man o matalo, ang mahalaga dyan, yung may nag-represent sa isang bansa, Jiva. So, yan ang ano, yan ang tingin ko sa beauty pageant, no? Beauty Olympics, ika nga. So, dito sa Nigeria, sana makakuha sila ng visa, sana maayos yung kanilang mga papers para ma-represent nila yung kanilang country dito sa mga international pageants na ito. And I really do hope yung mga national directors and lalong-lalo na yung may-ari talaga ang arte. Yung may-ari ng organizations like etong si Julia, no? Hindi ko alam kung sino yung may-ari ng Pitit at saka ng Aura. Sana magtulungan sila na gumawa sila ng paraan para mapabilis yung processing ng visa nitong mga kandidatang ito, 'di ba? Kasi nakakaawa naman, 'di ba? So ayan, parang isang malaking karangalan para sa isang kandidata na ma-represent ang kanilang country sa international stage, 'di ba? Sa international pageant. And you'll never know. Baka na kay Nigeria ang swerte ngayon at siya ang maasungkit ng corona dito sa Miss World or Miss Petit Global or Miss Aura International, 'di ba? So ayun, sana matulungan sila ng mismong organization. Eh ito pang si Julia alam niyo naman bahala na. Good luck, 'di ba? At saka yung iba. But anyway, kamusta naman kayo dyan? Okay pa ba kayo? Hindi pa nagla-like ha? Konti pa lang ha? Shoutout sa mga nag-likes dyan. Sa mga hindi pa nagla-likes, ayan, may stroke kayo maya-maya, no? Kung ayaw may stroke, galaw-galaw ang like button, di ba? Click din ang notification bell, subscribe na rin sa aking beauty dito sa Parade of Beauty, di ba? Anyway, eto na nga mga Wex, ang kumakalat-kalat na balita ngayon. Tungkol dito kay Krishna Gravides, mga buweks, ayan. Siyempre ang ating napaka-Diyosa, napakagandang si Krishna Gravides na ating pambato dito sa Miss World 2025 na ginaganap ngayon sa Telangana, India, mga buweks, no? Alam ko maraming nagdi-DM sa inyo na kung gaano kalakas yung laban natin, kung ano nang update kay Krishna Gravides. To be honest, umaasa lang ako. Well, hindi ko naman tinatanong si Krishna, pero umaasa lang ako sa mga social media accounts. Kasi kahit na i-message mo yun si Krishna, busy na yan sa mga kaganapan niya sa ano sa Miss World, no? But may lumilipad-lipad, naiinis ako. So kasi iniwan kaninang bukas yung pintuan dun sa balcony, may nakapasok yatang bangaw. Bangaw talaga. So ayun, well, alam ko marami nagtatanong sa inyo, no? Well, umaasa rin ako sa mga post, no? Sa Miss World, ayan. At saka sa mga iba pang mga candidates, at saka sa mga iba pang pages, no? And Instagram accounts. So, tulad nga na sinabi ko sa aking Facebook page at Instagram, hindi ako tutok masyado sa Miss World kasi
hindi ako super fan ng Miss World. Nandito lang ako sa Miss World ngayon dahil kay Krishna Gravides, no? Well, talagang ano ko, mas ano ko yung Miss Grand International at saka Miss Universe kasi para doon ang beauty cake ko, no? Mas ano ako dun sa mga pageants na yon kung saan may mas magandang show, maganda yung flow ng show, mas pasabog, maganda yung production and everything. Dun talaga ako. Well, anyway, yun kasi yung nakalakihan ko, hindi naman Miss World, no? Well, yung Miss Grand International, well, nung kailan ba nag-start yan? 2013. Simula noon, na in love na talaga ako sa Miss Grand International, mga buweks, no? So, we're very, very fortunate lang na naging part tayo ng Miss Grand International and this year, pati na Miss Universe, ayan. But anyway, eto na nga 'no, so kumakalat-kalat na sa alam niyo yun, sa social media 'no na pasensya na medyo may sipon ako. Hindi daw bet ng organization or ni Julia, ayan 'no, ng inyong Mama Julia Clarete, 'di ba? Etong kandidata ng Pilipinas, ang ating reynang si Krishna Gravides. So parang kumakalat-kalat nga yung mga balita na yan, parang iisipin mo, kahit na pangmalakasan ng kandidata natin, ibibigay ba sa Pilipinas? Well, ako, tiwala ako sa kandidata natin. Malaki ang tiwala ako kay Krishna Gravides. I'm pretty sure kayang-kaya niya yan. Ang lakas niya, in fairness mas malakas pa nga siya kay Suchate. So, ang ganda-ganda pa ng ating Reyna. At in fairness naman, maganda na rin yung communication skills ni Krishna Gravides. Kaya nakikita ko, kayang-kaya ni Krishna. Ang tagal niya naghintay para makapag-compete sa Miss World, 'di ba? Ibig sabihin sa international pageant. Nung una nga sa Miss Charm, 'di ba? So, todo handa siya. So ngayon hindi siya natuloy doon kasi nga pa-imbornal yung mga scheduling nung ano Miss Charm. So ngayon yung mga preparations niya doon, binagsak niya dito sa Miss World Philippines. Now nasungkit niya yung corona dito sa Miss World Philippines, pinaghandaan niya ng bonggang-bongga. Kumbaga, parang doble pa yung kanyang preparations, 'di ba? So ang bongga niyan. Kaya nakikita ko talaga na napakalakas ng laban natin. Bukod sa napakaganda ni Krishna Gravides, mga buweks, no? Pero nakakalungkot nga lang eto nga no na ang daming mga pages, mga alam niyo yung mga influencers na talaga naman na sa kanilang first hot picks. Kasi ako gumawa ako ng first hot picks ko nung ano pa lang, nung March pa lang. So number one ko talaga si Krishna. So ngayon, naglabasan na ngayon, parang etong week lang, no? At saka last week. Yung mga first hot picks na mga, alam niyo, yung mga ibang social media influencers. Lalo ng, ano, basta yun na yun. Sila na yan. Ay, nakikita niyo dyan, no? Nakakalungkot lang na parang bigla-bigla, ura-urada na parang si Suchata agad ang number one, no? So, makikita mo talaga yung hype, yung anong tawag dito, kung sino yung maingay ngayon. Kasi naibigay nga kay Suchata yung Miss World Thailand, di ba? So, siya yung trending. So, parang itinaon na trending siya. Siyempre nga naman, makakahatak yan ng followers, ng engagements, ganyan-ganyan, no? So, parang minsan, makikita mo na parang, I mean, we're not born yesterday naman, di ba? So, yung clout na sinasabi. Pero I believe yung mga meron din tayong mga kababayang Pinoy na ganyan yung ginawa, no? Pati yung mga ibang lahi. Well, anyway, eto lang, magkakaalaman lang yan sa huli mga buweks, no? Naniniwala pa rin ako na kahit ni number one na mga kababayan nating Pinoy, si Suchata, yung mga Facebook pages, mga Instagram accounts, naniniwala ako sinasabayan lang yan ng hype sa clout, no? Yung clout. Pero naniniwala ako, itong mga Facebook pages na ito, mga Instagram accounts na ito, sa Pilipinas, ang ating mga kababayan, ang number one pa rin yan, si Krishna Gravides. 'Di ba? Naniniwala ako na yung spirit of the Filipino people ay people tuloy. Spirit of the Filipino people ay talagang mas mananaig pa rin sa ating mga kababayan, 'di ba? So talagang eto lang 'yan. Hindi naman sa kung halimbawa hindi deserving si Krishna ina number one pa rin. Well, makikita naman natin yan sa laban niya no, sa Telangana, India. Pero kung deserving talaga si Krishna, panigurado ang ating mga kababayang Pilipino mismo na may mga ganyan no, mga malalaking following sa social media accounts, so like si Sash Factor, si Misosology, ayan no. Yung mga yan, naiintindihan ko yung mga pino-post nila na halimbawa ito yung trending ngayon, ipo-post nila yan, ganyan-ganyan. O kaya si Suchata ng number one, no? So that's fair enough. Kasi ganyan ang social media, no? Kung ano yung maingay, yun yung ibabato mo, di ba? Pero naniniwala ako, itong si Sash Factor at saka si Mixology,
sila yung tipong pagdating na ng malapit na yung coronation, yung finals, diyan na nila talaga binabato yung totoo at naniniwala ako na ibabato nila yung totoo sa kanilang final hot picks, 'no? Kung sino talaga yung mamamayagpag at kung mamamayagpag ang Philippines, talagang 'yan ang magiging number one nila sa kanilang final hot picks, 'no? 'Yan ang napansin ko dito kay Mixology at saka kay Sash Factor. Sobrang ano nila, sobrang fair nila sa ano, sa final hot picks, ayan. Kaya gustong-gusto ko itong dalawang ito, 'no. But anyway, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, siyempre for a hype, for a clout, kaya siguro yung mga ibang pages nagawa nila yan, pati yung mga ibang lahi, 'no. Kasi siyempre engagements nga yan. So, aabangan natin yung Mixology at saka yung anong tawag dito, yung Sash Factor and abangan niyo na rin yung sa akin, 'no. Yung aking final hot picks, ayan. So ayun, nakakalungkot lang na may ganito pero okay lang 'yan 'no, hindi pa tapos yung laban. Rumorolyo pa ang camera dito sa Miss World. So aabangan natin yung magiging laban ni Krishna Gravides. Panigurado, hindi magpapakabog 'yan si Krishna, panigurado 'yan. May mga inihandang pasabog 'yan. Kilala natin ang isang Krishna Gravides, especially galing ito sa Sash Factor sa talagang tinatawag na powerhouse country sa Asia, sa mundo ng pageantry. Hindi tayo nagpapakabog, 'di ba? So aabangan natin 'yan. Lalong-lalo na ang kanyang evening gowns, 'di ba? Ay talaga namang ang designer ay walang iba kundi si Rian Fernandez, o 'di ba? Ngayon pa lang. Kaya lang itong si ano si Opal Suchata, ang designer niya sa Miss Universe Thailand, si Rian Fernandez din, 'di ba? So baka mamaya si Rian Fernandez din yung gumawa. Kasi friendly-friendly sila. So titignan natin yan. But anyway, totoo nga ba na ayaw ni Julia Clarete, ni Julia dito kay ano, kay Philippines, 'di ba? Well, nakakalungkot naman kung gano'n, 'di ba? Bagsak na nga yung Miss World niya, asang-asa na nga siya sa ano, sa India para sa kanyang pa-pageant, kaya na lang lagi nagho-host, 'di ba? So, ililigwak niya pa bang Philippines? Eh, ang lakas-lakas pambato natin kasi daw eto 'yan. So, kasi ngayon sa 72nd Miss World, eto daw si Julia, 'no, ay nagkaroon ng press conference at ayun nga, kung napanood yung press conference, nabanggit nga doon ni Julia 'no, ni Mama Julia ang breast cancer advocacy. Kasi 'yan yung kanyang adbokasya 'no, personal na adbokasya. So napakaimportante niyan sa kanya. So meaning to say, prioridad niya 'yan, 'di ba? So siyempre may mga ilang mga kandidata diyaan na 'yan ang advocacy parang sinadya rin, 'di ba? Parang ano rin. Nakisabay din sa clout ni tandang ano, Hulya, 'di ba? Siyempre unang-una diyan, nandiyan si Chai Chai, 'di ba? Na bigla-bigla ura-urada, 'di ba? Ura-urada na ang advocacy, breast cancer awareness, 'di ba? Well, maganda naman yung adbokasya na yan kasi 'di ba maraming mga kababaihan, hindi lang mga kababaihan, mas maraming kababaihan pero may mga kalalakihan na nakakaranas ng ganyan and I know how it feels, 'no? Hindi dahil sa nagkaroon ako. Meron ako mga friends, ayan, 'no? Pero siyempre, ang pinag-uusapan natin dito ay beauty pageant, 'di ba? So parang biglang ura-urada, mapapaisip ka, saan ba hinugot nitong si Thailand, nitong si ano, si Suchata, 'di ba? Ang ganyang ano, ang ganyang adbokasya, nakakaloka naman, 'di ba? Parang ilang ano lang, ilang linggo lang meron ng advocacy. Natatawa ako. Ewan ko na lang 'no, ewan ko na lang talaga. But anyway, ito siguro si Mexico, si Cameroon, si Dominican Republic at saka si Turkey, Ayun pa yung masasabi kong medyo legit 'no. Kasi ang tatagal na nitong mga ito. Well, kung sakali mang sinadya nila, well at least may mga napatunayan na sila, may mga nagawa na silang, anong tawag dito, galawan sa adbokasya na 'yan 'no. Unlike dito kay Suchata na parang ka-a-announce lang. So, paano yun? Natatawa talaga ako mga buweks, hindi ko kinakaya. Paano na lang yung ibubuga niya sa ano, sana lang, memorize niya talaga yung mga sasabihin niya, 'di ba? Kasi wala naman tayo nakita sa social media niya na ano, sinusuportahan niya ang breast cancer, 'di ba? Yung Miss Universe nung last year, iba yung adbokasya niya, 'di ba? So, malayong-malayo sa ano, sa breast cancer, 'di ba? Hindi naman sa pangda-doubt, kaya lang siyempre kung iisipin niyo, 'di ba, parang I don't know, sana tinuloy niya na lang yung
advocacy niya sa Miss Universe no nung last year. Mas maganda pa 'yun, mas ano siya, mas may anong tawag dito, mas realistic 'di ba, na ituloy niya yung advokasya niya. Kasi kung halimbawa ito na yung advokasya niya, yung breast cancer advocacy. So ano na palang nangyari dun sa advocacy na pinaglaban niya or pinaglalaban niya during Miss Universe? Ano yun, napaimbornal na ba? 'Di ba? Nakakaloka lang, medyo eme-eme 'no. But anyway, eto lang 'yan. Hindi ako naniniwala na ayaw ni Julia kay ano, kay Krishna Gravides. I'm pretty sure yung mga nakikita natin kung gaano kalakas si Krishna Gravides, nakikita rin yan ni Julia. Nakikita rin niya yan. Well, nakikita natin kung malakas talaga yung panlaban natin sa isang international pageant, lalo na pag ramdam na ramdam mo na talagang ayan, ang lakas, ang ganda, nakakakuda naman, tapos yung makinarya, yung mga pasabog, yung evening gowns, basta everything, no? Nararamdaman natin yan, alam natin kung pangmalakasan o hindi. At imposible naman na hindi yan nakikita ni Julia. Sa sobrang ingay ni Krishna Gravides sa kanyang social media, napaka-imposible na hindi yan sinisilip ni Julia, no? For sure yan, nakikita niya yan. So, ako, hindi ko sasabihin na, hindi ako naniniwala sa sinasabi na hindi siya gusto ni Julia, no? Panigurado, nafe-feel yan, nagugustuhan niya ni Julia. Pero syempre, marami ring kalaban si Krishna Gravides, lalong-lalo na. Yan nga, si Opal Suchata, nandyan si Mexico, nandyan si Cameroon, nandyan si Dominican Republic, nandyan si Turkey na talagang ang gaganda rin, di ba? Pati yung communication skills. Tapos yun nga, yung advocacy nila, no? And aside from that, nandyan din si South Africa, mga Bwex, talagang ang ganda rin ni South Africa. Tapos bumubula din ng bunganga, di ba? So talagang aabangan mo itong batch na ito ng Miss World eh. Pero ako, hindi ako masyadong tutok. Doon lang ako sa ano, sa preliminary, sa national costume, at saka sa finals lang ako. Ayan, no? Siyempre, magla-live tayo yan. Excuse me. Magla-live tayo pag may mga ano na, pag coronation na, ayan, no? Well, anyway, ayun lang. Hindi ako naniniwala. Depende na lang yan sa kanilang ano, destiny, no? Well, kung hindi man manalo si Krishna Gravides ngayong taon dito sa Miss World, no? 2025 na ginaganap dito ngayon sa Telangana, India, ang kanilang 72nd Miss World. Well, kung hindi man masungkit ni Krishna Gravides ang corona, that means to say, dalawang ano lang yan. Dalawang dahilan lang yan, no? It's either hindi naging maganda, naging plakado yung paglaban ni Krishna Gravides or maganda yung inilaban niya pero hindi siya ipinanalo. Meaning to say, hindi talaga siya bet ng organization. No? Pwede rin ganito, hindi man siya ganun ka plakadong-plakado sa laban niya, pero kung bet siya talaga ng organization, ipapanalo at ipapanalo si Krishna Gravides. Diba? Ganun lang yun sa lahat ng mga pageants. Whether na malakas ka man o hindi, kung destined ka talaga, kung bet ka talaga ng organization, etsapuera mo yung mga judges, ang organization pa rin ang may final say dyan, mga buweks, no? So, kung hindi tayo manalo, alam nyo na, di ba? Lalo na parang maiisip mo Krishna Gravides yan, imposibleng hindi yan lalaban ng laban na pangmalakasan, di ba? So, good luck na lang dito sa ating kandidatang si Krishna Gravides. Sana suportahan natin siya, full support, ano man kayo, super fans man kayo ng Miss World o hindi, syempre kandidata natin dyan, ang lakas-lakas, suportahan natin dahil hawak-hawak niya at iwawagayway niya ang bandilang Pilipinas dito sa Miss World 2025, 'di ba? Dapat nandiyan tayo para sa kanya, 'di ba? Para pag niluto siya diyan at pinaimbornal, alam nyo na ang gagawin nyo, 'di ba? Rat-ratin ng bonggang-bongga itong Miss World hanggang mapunta na siya sa minor page 'di ba? Kasi sa totoo lang parang hindi na nga ito major pageant 'di ba? Etong Miss World pageant na ito, parang hindi na siya parang hindi na siya major pageant, 'di ba? Para na lang siyang minor kung tutuusin lang, no? Na maganda yung production, 'di ba? Kundi lang dahil sa India, hindi magandang production nitong 'di ba nung nakaraan, 'di ba? Sa India din siya tapos ang ganda-ganda ng production. Pero kung tutuusin lang, ang nakikita ko lang dito sa Miss World, maganda talaga yung production, pero yung flow ng competition, hindi ko bet. Lalo na yung halimbawa yung mga hindi na natawag na kandidata, 110 candidates sila ngayong taon, di ba?
So 'pag hindi na sila natawag, nakaupo na lang sila dun sa gilid, ta's may mga ilaw doon sa harapan nila parang ano, parang yung mga flag ayun, mga flag pala nila yung nandun sa ano, sa harapan nila, 'di ba? Para kang nanonood ng ano, eh, ng Deal or No Deal, 'di ba? Para siyang game show, I don't know, ta's tinanggal pa nga yung swimsuit competition, 'di ba? So, lalong nawalan ka na ng ganang manood. Siyempre, ang alam mo na 'pag beauty pageants, lalo na 'pag international, 'di ba, inaabangan talaga ang swimsuit competition. Eh, tinanggal nga ni etong si Julia 'no, nagmamaganda na siya yung unang-unang gumawa niyan, eh, akala niya naman, eh, magfa-follow ang mga ibang beauty pageants 'no? Masyado siyang dreaming in a cloud nine, 'di ba? But anyway mga buweks, anong masasabi niyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Sa tingin niyo ba, malaki ang pag-asa natin dito kay Krishna Gravides na masungkit ang ikalawang korona dito sa Miss World 2025 na ginaganap ngayon sa Telangana, India? Magingay po kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahin. Bye for now mga blacks and I love you all. Bye! See ya!